Ayan, sa ganyan, nag-enjoy na ako niyan. Kahit hindi ako nagbabasa. Kakadaldal kasi. Oh, sorry. May luming Batangas din pala dito. Hanggang dito pala okay lang po magparada dito. Turn right, ano ba naman si Google Map, turn right. Hindi ko alam kung anong meron dito. Ang daming mga palamuti sa gilid ng kalsada. Ayan, hello sa inyo mga halapips. Nandito tayo ngayon sa Baler Aurora. At para sa ride na to, wala lang, gala-gala lang tayo dito para ma-explore naman natin itong Baler. Siyempre, alam nyo naman na kilala tong Baler sa ano ba tawag dito? Sa surfing. Pero hindi lang naman surfing ang meron dito. Kung hindi kayo mahilig doon ha, pwede rin naman kayong gumala-gala dito sa bayan nila or sentro nila. At yun yung gagawin natin ngayon. Medyo malayo kasi sa dagat yung binuko na tutuluyan. Parang mga 6 na minuto yata siya kung magmumotor ka papunta sa dagat. Ako, hindi naman ako madagat talaga. Naliligo ako sa dagat pero hindi parang ano ba tawag dito? Parang hindi ko masyadong gusto yung pumasyal sa mga beach gadan kasi hindi ko alam, hindi ako masyadong mahilig sa dagat Pero natry ko na makapag-surf dito sa Baler. Siyempre, hindi man ako marunong talaga. Parang ano lang naman, basta kasi Mickey Mouse, lumaki na, parang maskulado na. Yan, nalimutan ko yung sinasabi ko. Ayun nga, hindi naman ako marunong mag-surf. Parang, ano lang siya, yung parang same day lang. Tuturuan ka ng basic siguro. Tapos, yun na, surf. Tayo-tayo ka na doon. Mag-aabang kayo ng alon. Hindi ko nga alam kung paano nalalaman ng mga instructor yun kung maganda yung alon na paparating. Kasi malayo pa lang, nakikita na nila. Okay. Anong meron? Anong meron? Daming pulis. Okay, hindi naman siya checkpoint. Yan, so ito na yung dagat dito sa Baler. Ang ganda ng kulay blue-green. Pwede kayang huminto dito. No parking on this side daw. Sisilip lang naman tayo. So, ito yung dagat dito sa Baler. Ayan, maalon siya. Minsan nga may mga times din daw dito na bawal mag-surf or bawal ang tao sa dagat kasi minsan malakas talaga yung alon, parang delikado. Pero ngayon, ayun, may mga tao naman na naliligo. Wala lang ako nakikitang nagsusurf. Parang tanda ko nga nun sa yung sa bandang norte. Yun, sa La Union, yun. Naligo ako sa ganyan, tapos nagpo-floating lang ako, so nakahiga ako sa tubig, tapos biglang may malakas na alon na kumampas sa mukha ko, tapos yung salamin ko nawala na ano doon siya sa dagat. Kaya umuwi ako ng walang salamin, malabo mata ko. Yun yung alaala ko sa mga ganyang klaseng dagat na maalon. Doon parang mas malakas dun sa kabila, may tumatalsik pa. Nakakatawa, lapit nga tayo dun. Yan. Nakakatuwa. Ito may alon, malaki. Ayan. Nakakatuwa siya makita, pero syempre dahil takot ako sa dagat, medyo horror din siya. Pero at least ito, nakakita ako ngayon ng ganyang humahampas yung tubig. Parang meron lang water bender dito. Yung mga ganyan kasi nakikita ko lang tuwing may bagyo sa TV or sa social media. Ayan. Boom. Ayan. Water bender. Try natin kumuha ng isa.
Nakakatuwa. Tara na, tara na. Ayan, sa ganyan, nag-enjoy na ako niyan. Kahit hindi ako nagbabasa, enjoy pa rin siya para sa akin. Okay na ako sa nakikita ko yung dagat. May mga kumakain nga dito sa gilid-gilid, oh. Wala lang, nakakatuwa. Nag-e-enjoy sila sa ganun. Or ganun sila mag-enjoy. Ako naman ito, makita ko lang siya. Makita ko lang yung dagat. Ayan. Para na siyang attraction para sa akin. Naambon na naman. Pero ito, meron pa akong gustong mga daanan dito sa Baler. Naambon na ulit. Kala ko wala ng ulan. Hindi ko pa naman bit-bit yung kapote kasi nakasampay pa ngayon, pinapatuyo. Hindi ko alam kung ano yung natunog dito sa preno ko. Parang may ano siya. Yung parang, ayun, parang nag-i-squeak. Hindi ko alam kung kailangan bang palitan, madumi. Basta naman kumakagat pa yung preno, okay pa. Sana naman huminto tong ulan. Daanan ba to? Dito daw kanan daw. Dito nga. Nakatuwa dito sa bayan nila. Kasi syempre iba para sa akin, tsaka yun nga, nag-e-enjoy nga ako kapag pumupunta ako sa mga bayan-bayan na e-enjoy ko yung itsura ng bayan. Kasi na-appreciate ko kung ano yung mga nakikita ko, ano yung mga tindahan. Okay, mali pala. U-turn. Kakadaldal. U-turn. Kakadaldal kasi. Kasi na-excite ako ngayon. Natutuwa ako sa mga nakikita ko. Kasi bago siya sa akin. Kasi nga, nag-e-enjoy ako sa mga bayan-bayan. Tapos, yun nga, kung saan ako nag-i-stay. Gusto ko na na-explore yung lugar. Kahit yung malapit-lapit lang. Para lang nakita ko lang kung ano yung meron sa bayan na to. Kung ano yung ginagawa nila dito. Yun lang naman. Doon ako natutuwa. Tapos minsan ako compare ko na lang na uy, may ganun sila. Uy, iba yung ganito nila. Yun yung mga naano ko na nasasabi ko tuwing lumilibot ako sa mga bayan-bayan. Ano to? Thank you. May Luming Batangas din pala dito. Hanggang dito pala parang tinatangkilig yung Luming Batangas. Kala ko banda dun lang yun sa area namin kasi malapit kami sa Batangas. Sa tuwing nakakakain nga ako ng lomi na hindi Batangas, ano siya, parang nakaka-disappoint kapag lomi lang. Parang mas nasanay ako sa Luming Batangas. Gusto ko yung merong sibuyas, tas madaming sibuyas yung gusto ko. Tsaka sili. Pag lomi kasi na regular, yung hindi Batangas, wala lang. Parang ano lang siya, para lang siyang, ano tawag doon? Mami na malapot, parang ganun lang. Ayoko nung ganun. Andito na tayo sa Baler. Ito. Ayan. Baler. Hindi nga lang tayo makakapag-picture kasi wala magpipicture sa akin. Tsaka nakamotor ako. Ano to? Quezon Park. Quezon Park. Okay. Kasi ang alam ko yung Baler or yung Aurora, dati siyang part ng Quezon province. Tapos yun, nahiwalay na lang sila. Hindi ko alam kung bakit. At wala akong kinalaman doon, syempre. Pwede na kaya dito? Dito tayo? Okay lang po magparada dito? Siguro. Sa Pohoy kayo galing yan. Las Piñas ho. Long ride pala yung Pasig. Kayo ho? Manila. Manila rin pala. Saan po yung museum? Saan po Doon po sa harapan.
bago pumasok sa museo ay nakiusap muna ako para magkaroon ako ng picture sa lugar na to. Pwede atin, 44 na. pwede magpa-picture. Ay, siya. Si. Alo, close na, babe. Bawal mag-video sa loob pero pwedeng mag-picture. Isa sa mga lugar na pwedeng puntahan dito sa bayan ay ang Museo de Baler. Dito makikita ang ilang bahagi ng kasaysayan ng Aurora at ng Baler mismo. Mula sa museo, malapit lang din dito ang isa sa pinakakilalang simbahan dito sa Baler. Ito ang San Luis Obispo de Tolosa Parish Church. Isa ito sa pinakalumang simbahan sa Aurora at bahagi rin ng kasaysayan ng Baler. Hindi rin kalayuan dito ang bahay ng isa sa pinakakilalang taong nagmula sa Baler. Ito ang ancestral house ni Doña Aurora Aragon, Quezon. Siya ang asawa ng dating Pangulong Manuel Quezon at sa kanya ipinangalan ang probinsya ng Aurora. Ngayon ay isa na itong maliit na museo kung saan makikita ang ilang lumang gamit at mga bahagi ng kanilang buhay noon. Pagkatapos ng ilang stop sa mga makasaysayang lugar sa Baler, oras na para maghanap ng makakainan bago ako bumalik sa tutuluyan ko. Ayan, kagagaling lang natin dito sa ito yung Quezon Park kung saan natin napuntahan yung museum at saka yung bahay ni Aurora ba yun? Nalimutan ko yung pangalan, sorry. At saka yung simbahan na dinaanan lang naman natin. Oops, sorry. Pero ito ngayon, yung pupuntahan naman natin ay isang kainan. Naghanap ako ng makakainan dito sa Baler. Siyempre, pumili ako ng something na bago para sa akin. Para sa inyo, baka hindi na yun bago kasi nagagawa nyo yung sa bahay-bahay. Kahit naman sa amin din, nagagawa ko rin naman yun. Ang gulo talaga ni Google Map. Salita siya ng salita. Dito? Parang gate ito Hindi yan. Joke to si Google. Ano kaya to? Hindi naman sila mga bakawan, pero palm na nasa tubig. Okay, dito na ba yun? Turn right. Ano ba naman si Google Map? Turn right. Wala namang kalsada doon. Rough road lang. Dito siguro. Nasaan? Dito. Okay, U-turn na lang tayo. Saan ako pwedeng pumarada? Saan po pwede magparada? Diyan? Sige po. Okay, dito daw pwedeng pumarada. Ito ang kusina luntian. Medyo kakaiba to para sa akin dahil walang utensils. Dahil kailangan na kumain ka ng nakakamay. Ito yung first time ko na kumain sa labas ng nakakamay. Medyo naiilang ako kasi hindi ako marunong ng tamang pagkain ng nakakamay. Kasi kapag nasa bahay ako, kapag nagkakamay ako, binibilog ko yung kanin tapos lalagyan ko ng ulam sa ibabaw bago ko isubo. Masarap yung adobo na in-order ko na may kasamang kamatis, itlog na pula at lato. Para sa akin, medyo madaming serving kaya masasabi ko na sulit yung pagkain at yung experience dito. Yan, tara na mga halapips. Katatapos lang natin dun sa
kainan na dekamay. Syempre masaya kasi bago siya sa akin, ngayon lang ako nakakain sa isang kainan na nakakamay. Alam ko meron yun yung mga yung parang mga seafood kamayan din yun pero syempre hindi ko naman nagagawa yun kasi mahal at saka mag-isa lang ako, hindi ko kayang kainin yun lahat. So tingin ko hanggang dito na lang to mga halapips. Meron pa dapat akong pupuntahan kaso lang yung panahon ngayon nakaano talaga siya, hindi talaga tumitigil yung ambon. Aambon pero hihinto saglit tapos aambon ulit. Wala nga akong dalang kapote kaya wala na, babalik na ako sa tinuluyan ko. Piyesta ba dito? So ayan na mga halapips maraming salamat sa pagnood ninyo ng video na to at sana ay nagustuhan ninyo. Pa-like and subscribe na lang mga halapips at hanggang sa susunod na ride. Bye bye. Hindi ko alam kung anong meron dito. Ang daming mga palamuti sa gilid ng kalsada. Piyesta ba dito? Tapos may mga parang design na kada bayan dito sa Aurora. Malakas yung ulan. Nakakainis nakakasira ng pamamasyal.